Ang buhay ay madalas na nagbibigay sa atin ng mga hadlang, pagdududa, at sandali ng kawalan ng pag-asa. Sa mga panahong ito, hinahanap natin ang ating sarili na naghahanap ng mga sagot, patnubay, at aliw sa panalangin. Kadalasan, ang ating mga problema ay mas naglalapit sa atin sa krus, na humihingi ng tulong ng Diyos. Ang panalangin, gayunpaman, ay nagiging nakapanghihina ng loob kapag hindi natin nakukuha ang hinihiling natin sa Diyos. Nagiging madali ang pagpapabaya sa pakikipag-usap sa Diyos, at ang pagkawala ng pananampalataya sa bisa ng panalangin. Nagsisimula tayong magtaka kung ang ating mga salita, pagsusumamo, at mga kahilingan ay tunay na nagdudulot ng pagbabago. Ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na ang iyong mga panalangin ay hindi isang pag-aksaya ng oras. Dapat kang maniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Mga minamahal, nakikiusap ako sa iyo na manood hanggang dulo upang hindi makaligtaan ang mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming mananampalataya sa buong mundo ang nagsasalita tungkol sa panalangin. Ang ilan ay mahusay sa paghikayat sa iba na manalangin, at marami talaga ang nagdarasal ng mag-isa, ngunit ilan lamang ang naniniwala sa kanilang mga panalangin. Maaari kang maging isa sa mga nagdarasal, ngunit hindi nararanasan ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang relihiyosong ritual. Ito ay isang direktang linya ng pag-abot sa iyong Diyos, na nagkataon na ang lumikha ng sansinukob. Ito ang tanging paraan kung saan maihahatid mo ang iyong mga alalahanin sa Kanya, at matibay na naniniwalang magagawa niya ito, kahit na ang iyong realidad ay hindi katulad ng iyong inaasahan. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Ano ang tawag sa panalangin? Sa pinakasimpleng termino, ang panalangin ay komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang panalangin ay isang daan upang makipag-usap sa Diyos. Napagtanto na ang Diyos na ito ay hindi katulad ng ibang mga Diyos na ginawa ng mga tao. Siya ang makapangyarihang Diyos, ang may likha ng buong sansinukob. Naririnig, nakikita, at naiintindihan niya. Isipin na lumapit sa reyna ng Inglaterra o sa Pangulo ng Estados Unidos. Nakikita mo ba kung gaano karangal at pribilehiyo ang mararamdaman mo kapag nakaupo ka kasama nila at nag-uusap sa isang pagkain? Magdududa ka ba sa mga sinasabi nila? Ngunit ito ay isang anino ng kung ano ang ibig sabihin para sa iyo na lumapit sa harap ng Diyos. Ang gusto ko lang sabihin ay ang panalangin ay isang pribilehiyo. Ito ang pinakadakilang karangalan at pribilehiyong ibinigay sa atin ng Diyos sa Bagong Tipan, na nagsasabing hindi natin kailangan ng pari para makipag-usap sa Diyos para sa atin. Maaari tayong tumawag sa Kanya mula saan man tayo naroroon at anumang oras. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo napupunta sa isang lugar nang di paniniwala sa mga panalangin ay dahil nalilimutan natin kung kanino tayo pupunta. Kapag ang imahe ng Diyos ay nagsimulang lumiit sa ating paningin, sisimulan nating maliitin kung gaano kalakas ang pakikipag-usap sa Kanya. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na larawan kung sino ang Diyos upang manatiling matatag at pare-pareho sa lugar ng panalangin. Sinasabi sa Juan 5:14-15, ito ang ating pagtitiwala sa paglapit sa Diyos, na kung humingi tayo ng anuman ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. Nagtanong kami sa Kanya. May ganitong pagtitiwala na magkakaroon ka sa paglapit sa Diyos kapag naunawaan mo kung ano ang tungkol sa panalangin at kung sino ang Diyos. Ang pagtitiwala na ito ay nagmumula sa pagkaalam na ipinangako ng Diyos na pakikinggan ka kapag tumawag ka. At kung sinabi niya ito, kung gayon ito ay gayon. Hindi niya sisirain ang Kanyang pangako, itatago niya ito. Kahit simple lang ito, sayang marami pa rin ang nagdududa sa Diyos. Siyempre, nagdadasal sila. Sila ay taimtim na mananampalataya, ngunit kakaunti o walang pananampalataya. Sila ay mga big time na nagdududa. Nagtataka ka kung paano. Pumunta tayo sa mga banal na kasulatan. Inilagay si Pedro sa bilangguan at hinatulan ng kamatayan,
at nakatakdang ipapatay siya sa susunod na araw. Dahil dito, ang simbahan ay nagpalipas ng buong gabi na nananalangin para sa kanyang paglaya, at nangyari ito ng mahimalang. Pinahimbing ng Diyos ang mga bantay, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kulungan ni Pedro, at pinahintulutan si Pedro na makatakas. Ngunit nang magpakita siya sa pintuan ng bahay, kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya upang manalangin, hindi sila makapaniwala. Maaari mo bang isipin yon? Tingnan kung paano sila tumugon sa mga Gawa 12 oras 13 minuto negatibo 15, kumatok si Pedro sa pasukan sa labas, at dumating ang isang alipin na nagngangalang Roda upang sagutin ang pinto. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa sobrang tuwa niya ay tumakbo siya pabalik nang hindi ito binubuksan at sumigaw, "Nasa pinto si Pedro." "Nasisiraan ka na ng bait," ang sabi nila sa kanya, nang iginiit niya na ganoon nga. Sinabi nila, tiyak na anghel niya iyon. Ang taas ng hindi paniniwala. Pinilit nilang maniwala na maririnig sila ng Diyos. Kahit na kumatok ang sagot sa kanilang pintuan, nagdadalawang isip pa rin sila. At tayo rin, di ba? Nakikibaka tayo sa panalangin. Nakakalimutan nating magdasal, at kapag naaalala natin, nagmamadali tayong dumaan sa mga panalangin gamit ang hindi tapat na mga salita. Sinasabi sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ang Diyos. Minamahal, ang pinakamalaking hangarin ng Diyos ay ang maniwala. Maaari kang manalangin ng regular at ritual at maging mas malapit ka sa Diyos bilang resulta, ngunit huwag mong asahan na sasagutin niya ang iyong mga panalangin o para sa pagbabago ng iyong sitwasyon. Bakit? Dahil minamaliit mo ang kapangyarihan ng iyong mga panalangin. Hinahatulan mo ang Diyos bilang isang robotic figure na nakatayo roon at ginagawa ang anumang gusto niya. Naniniwala ka noon na mahalaga ang iyong mga panalangin. Anong nangyari sa iyo? Naniniwala ka noon na ang mga panalangin ay maaaring magpabago ng anuman sa isang punto ng iyong buhay. Paano na ngayon? Ano ang nangyari sa iyong pananampalataya sa Diyos? Maaaring nawalan ka ng isang mahal na gusto mong ingatan ng Diyos. Marahil ay nawalan ka ng isang miyembro ng pamilya dahil sa sakit pagkatapos mong hilingin sa Diyos na pagalingin sila, at mula noon, naisip mo na ang panalangin ay kadaldalan. Mga minamahal, kahit hindi ko maintindihan ang nararamdaman mo sa pagkawala mo, sigurado akong naiintindihan ni Jesus ang nararamdaman mo. Siya ay hindi pagiging hindi makatuwiran, nararamdaman niya ang nararamdaman mo. Ngunit isang bagay ang kulang, hindi mo pa nakikita ang mga bagay mula sa kanyang lens. Ang mga bagay ay maaaring maging lubhang kakaiba kapag nakikita natin ang paraan ng Diyos. Maraming mananampalataya sa kategoryang ito ang nawalan ng paniniwala sa panalangin dahil sa isang kahilingan na sa tingin nila ay hindi nasagot. Ngayon, pagagalingin ng Panginoon ang gayong mga puso kahit na itinuro niya sa atin na magkaroon ng tamang postura ng puso tungkol sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Sinasabi ng mga banal na kasulatan na anuman ang hilingin natin sa kanyang pangalan, dapat nating tiyaking matatanggap. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng anumang kahilingan na hindi sinasagot. Sa madaling salita, ang hindi nasagot sa paningin ng tao ay maaaring mamarkahan na sinagot ng Diyos. Halimbawa, maaari kang humingi sa Diyos ng pera, ngunit sa halip na pera, binibigyang inspirasyon kanya ng mga ideya para kumita ng pera. Maaari mong makita ito bilang, hindi ito ang hiniling ko, ngunit sa harap ng Diyos, ang iyong panalangin ay nasagot. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Sabi niya, alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Kaya, minamahal, maaaring mali ka sa pag-iisip na mayroon kang tunay na dahilan upang ituring ang mga panalangin ng may paghamak. Laging tumutugon ang Diyos sa iyong kahilingan. Ang hamon ay hindi ka naniniwala na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Upang magamit ang iyong pakikipag-usap sa Diyos, kailangan mong magtiwala sa Kanya ng mas mahusay kaysa sa iyong sarili. Kaya kung sasabihin mo, bigyan mo ako ng kotse ngayon, at sinabi niya, narito,
Ngunit maaari mong makuha ito sa loob ng 3 taon, masisiyahan ka sa sagot na ito. Ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan kung minsan, ay dahil pakiramdam natin ang panalangin ay isang uri ng pakikipagkasundo o paraan ng pagbaluktot sa kamay ng Diyos at pagpilit sa Kanya na palayain ang mga biyayang ayaw niyang palabasin. Sa buong Biblia, makakakita tayo ng maraming talata na nagbibigay diin sa kahalagahan, paano, kailan, at bakit ng panalangin. Hindi ka maaaring manalangin upang baguhin ang kalooban ng Diyos, maaari ka lamang manalangin upang maiayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka maaaring manalangin ng may hindi pagpapatawad at kasalanan na nakasabit sa mga sulok ng iyong puso at umasang makatanggap ng mga sagot. Kung hindi mo pinansin ang mga bagay na ito noong nakaraan, ikaw ang dahilan kung bakit tila hindi epektibo ang iyong mga panalangin. Kung aalisin mo ang kawalan ng pananampalataya, hindi pagpapatawad, at iba pang nakagawi ang mga kasalanan, magkakaroon ka ng ibang pananaw sa panalangin dahil ang mga tainga ng Diyos ay makikinig sa iyong kahilingan. Si Jesucristo ang may akda at ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Sa panahon ng kanyang mga araw sa lupa, ipinakita niya kung ano dapat ang ating buhay panalangin sa pamamagitan ng pagpapakita kung kailan manalangin, paano manalangin, at bakit. May mga pagkakataon na siya ay nanalangin bago nagpira-piraso ng tinapay at pinarami ng Diyos ang tinapay. May mga pagkakataong dinala sa kanya ang mga may sakit at pilay, at sa kanyang salita, sila ay gumaling. Sa kaso ni Lazarus, binuhay siyang muli sa salita ni Jesus. Ang lahat ng pagkakataong ito ay kumakatawan sa mga imposibleng sitwasyon sa ating buhay. Kung maaari ka lamang humingi ng may pananampalataya, gagawin niya ito. Sinasabi sa Mateo 7:7, humingi kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo, at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, bubuksan ang pinto. Walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong itanong. Si Jesus ay hindi nagsabi ng 100 beses o 1,000 beses, tanong niya sabi. Sa makatuwid, ang pagtatanong at hindi pagtanggap ng tugon ay hindi sapat na dahilan para maliitin mo ang kapangyarihan ng panalangin. Maaaring muling likhain ng panalangin ang buhay. Maaaring buhayin ng panalangin ang patay at ibalik ang paningin sa bulag. Gaano man kawalang pag-asa ang isang sitwasyon, ang isang simpleng panalangin ng pananampalataya ay maaaring baguhin ang lahat. Gaano ka nakatagal nagdarasal tungkol sa partikular na pangangailangan? 2, 3, o 5 taon? Sumuko ka na ba dahil parang delayed ang sagot? Mangyaring huwag sumuko. Ang iyong panalangin ay gumagana, ang iyong mga sagot ay nasa daan. Tandaan mo si Eliha. Siya ay taimtim na nanalangin na walang ulan, at walang ulan sa loob ng 3.5 taon. Muli, nanalangin siya na sana ay umulan, at kahit walang senyales ng pag-ulan, patuloy siyang nagdarasal at naghahanap ng palatandaan. Hinihikayat kita na palakasin ang loob mo sa Panginoon mong Diyos. Hindi mo alam kung gaano kakalapit sa iyong tagumpay. Huwag mawalan ng pananampalataya sa Diyos o panalangin dahil sa hindi nasagot na kahilingan sa nakaraan. Hindi mo masasabi kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kung nakita mo ang iyong sarili na hindi nasisiyahan sa isang kahilingan na sa tingin mo ay dapat ibigay ng Diyos, kausapin siya tungkol dito. Huwag kailanman bigyan ng lugar ang kaaway sa pamamagitan ng pagtanggi na bumalik sa Diyos sa panalangin. Maaaring samantalahin ng kaaway ang gayong damdamin para ilayo ka sa Ama. At alam mo na ang komunikasyon ay ang buhay ng bawat relasyon. Walang tunay na Kristiyano ang umuunlad sa labas ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Kapag minamaliit mo ang panalangin, minamaliit mo ang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. Ang pagtanggi sa imbitasyon mula sa isang pangulo ay hindi lamang isang paraan ng pagpapahalaga sa kanya ng mababa, isa rin itong paraan ng pagsasabi na hindi ka naniniwala na ang gayong mga pagpupulong ay makakatulong sa iyong buhay sa anumang paraan. Sa sandaling makita mo ang panalangin kung ano ito, mas magagawa mo itong gawin ng mas mahusay. Naunawaan ni Daniel ang kapangyarihan ng mga panalangin.
Alam niya kung ano yon, at itinuring niya ito ng ganoon sa buong buhay niya. Nakita niya ang pagwawalang bahala sa mga panalangin bilang walang appointment sa Diyos, at hindi niya kayang gawin yon sa Diyos ng buong lupa. Minamahal, kailangan kitang maupo at timbangin ang mga pagpipilian. Mas gugustuhin mo bang subukan ito at magtanong na lang, o magpapasya ka sa iyong sarili na ang iyong mga panalangin ay walang magbabago? Kailangan mong maunawaan na hindi ka nakikita ng Diyos tulad ng pagtingin mo sa iyong sarili. Hindi ka niya nakikita bilang isang maliit na nilalang na walang halaga. Itinuturing ka ng Diyos bilang kanyang minamahal na anak, isa na kanyang binili ng kanyang mahalagang dugo. Maaaring minamaliit mo ang iyong sarili, at marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi ka naniniwala sa iyong mga panalangin. Siguro pakiramdam mo ikaw ay isang makasalanan. Marahil ay nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat sa atensyon ng Diyos. Alamin na ang Diyos ay walang mga paboritong tao na kanyang tinutugunan anumang oras at anumang araw. Siya ay tumutugon sa mga may pananampalataya sa Kanya. Kung ang pananampalataya sa iyong puso ay tumaas, ang Diyos ay babangon din para sa iyo. Sinasabi ng Daniel 10 oras 12 minuto negatibo 13, pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Huwag kang matakot, Daniel. Mula ng unang araw na ilagak mo ang iyong isip na magkaroon ng unawa, at magpakumbaba sa iyong sarili sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig, at ako'y naparito bilang tugon sa kanila. Ngunit nilabanan ako ng prinsipe ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Sa kwentong ito, makikita mo na talagang makapangyarihan ang mga panalangin. Si Daniel ay nanalangin sa Diyos, at ang kanyang mga sagot ay inilabas. Gayunpaman, pinigil ng prinsipe ng kaharian ng Persya ang mga sagot sa mga panalangin ni Daniel sa loob ng 21 araw. Hindi nito napigilan si Daniel sa pagdarasal. Hindi niya minamaliit ang kanyang mga panalangin. Ang pagtanggi na manalangin ay isang matapang na pahayag na nagsasabing, "Hindi ako naniniwala na ito ay gumagana." Maraming beses, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakatanggap. Kahit magtanong, dalawa ang isip namin. Inilalarawan tayo ng Biblia sa ganitong kalagayan bilang hindi matatag tulad ng dagat. Bilang karagdagan, sinasabi nito na hindi tayo dapat umasa na tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Walang saysay ang panalangin kung walang pananampalataya. Ang iyong pananampalataya ang nagpapatunay na hindi mo minamaliit ang pribilehiyo. Ang pakikipaglaban upang mapanatili ang iyong pananampalataya ay isang makatarungang laban. Ang pakikipaglaban upang mapanatili ang iyong pananampalataya ay isang labanan upang patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Kaya't mabuti man o masama ang mga bagay, patuloy na manalangin. Huwag sumuko sa iyong mga panalangin. Pagod at pagod ka na ba? Magdasal ka lang. Masaya ka ba o malungkot? Magdasal. Sapagkat walang ibang paraan upang makagambala sa pagka-Diyos ng Diyos maliban sa pamamagitan ng mga panalangin. Sa sandaling magtanong ka, may sagot. Kaya tulad ni Daniel, kung hindi mo pa nakikita ang iyong sagot, oras na para magdasal ng higit pa at hindi oras upang mag-impake ng iyong mga bag. Kailangan mong maunawaan na ang iyong mga panalangin ay hindi mga salitang walang laman. Ang mga ito ay pakikipag-usap sa Diyos na pumukaw ng mga aksyon. Humahantong sila sa mga sandali ng kalinawan, patnubay, at mga himala. Naranasan nating lahat ang mga sandaling iyon na sinagot ang ating mga panalangin sa mga paraan na hindi natin maisip. Hayaan ang mga sandaling ito na maging sinag ng pag-asa mo sa mga araw na tila walang sagot na darating sa iyo. Higit pa rito, ang sama-samang panalangin ay isang makapangyarihang puwersa. Kapag tayo ay nagkakaisa sa panalangin para sa iisang layunin, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagbabago. Itinataas natin ang isa't isa sa ibabaw ng mga kaharian ng pagdududa at kawalan ng paniniwala. Kung sakaling masusumpungan mo ang iyong sarili na nag-aalinlangan sa kahalagahan ng mga panalangin, tandaan ang Mateo 21:21 22,
Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung ikaw ay may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan, hindi mo lamang magagawa ang ginawa sa puno ng igos, ngunit maaari mo ring sabihin sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at ito ay gagawin kung naniniwala ka. Tatanggapin mo ang anumang hingin mo sa panalangin." Ngayon manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat sa pagkakataong magtipon dito ngayon. Kinikilala namin ang iyong presensya sa aming buhay at ang katiyakan na lagi mo kaming naririnig kapag kami ay tumatawag. Itinataas ko ang iyong mga anak sa iyo, O Panginoon, batid na ang bawat tao ay may kanya-kanyang hanay ng mga hamon, pag-asa, at pangarap. Dalangin ko na sa pamamagitan ng sama-samang panalangin ito, tulungan niyo ang pananampalataya na umangat sa kanilang mga puso. Naway makatagpo sila ng lakas at inspirasyon sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Panginoong Jesus, buong kababaang loob naming hinihiling na turuan mo kaming manalangin. May tamang paraan para manalangin sa Ama. Hinihiling namin na buksan mo ang aming mga mata upang maunawaan kung paano lumapit sa Ama. Tulungan kaming makita ang mga panalangin bilang isang pribilehyo at hindi isang tungkulin lamang. Tulungan mo kaming maniwala sa iyong pangalan, na siyang pinakamakapangyarihang pangalan sa langit at sa lupa. Tulungan kaming maniwala sa anumang sinasabi ng iyong salita tungkol sa amin. Hinihiling namin na iunat mo ang iyong mga kamay sa pagpapagaling sa mga nawalan ng pananampalataya sa iyo, dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ang hangad ng aming puso ay pagalingin mo sila at gawing buo sila sa iyo. Tulungan silang tumingin ng higit pa sa nakikita ng kanilang pisikal na mga mata. Tulungan silang makita ang mga bagay sa paraang nakikita mo sa pangalan ni Jesus. Ama, hinihiling namin na bigyan mo kami ng katatagan na kailangan upang magpatuloy sa panalangin. Gumawa ng gayong hindi natitinag na pananampalataya sa atin, upang hindi tayo malilinlang sa pag-iisip na ang ating mga salita ay walang laman at hindi epektibo. Buksan ang mga mata ng aming mga puso upang makita ang kapangyarihan na kumikilos kay Jesus upang, sa pagtingala sa Kanya, maipabatid namin ang aming mga kahilingan ng walang anumang pagdududa sa aming mga puso. Naway maging tapat ang aming mga salita, at hindi natitinag ang aming pananampalataya habang lumalapit kami sa iyo, kasama ang aming mga kahilingan, alalahanin, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa paglalakbay natin sa mga unos ng buhay, naway makatagpo tayo ng kapanatagan sa kaalaman na ang ating mga panalangin ay nag-uugnay sa atin sa banal. Ang iyong karunungan, biyaya, at kapayapaan ay makukuha namin sa pamamagitan ng panalangin, at hinihiling namin ang iyong patnubay at aliw sa mga oras ng aming pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Sa panahon ng kawalang katiyakan, naway ang mensaheng ito ay magsilbing paalala sa lahat na ang ating mga panalangin ay binibilang at kayang ilipat ang mga bundok. I-renew ang aming pananampalataya, Panginoong Jesus, at tulungan ang aming kawalan ng pananampalataya. Haring Jesus, humihingi kami sa iyong pangalan na palayain ang bawat sagot sa aming mga panalangin na ipinagkait sa amin. Hinihiling namin na ang langit ay makipagdigma laban sa mga puwersa ng kadiliman na ayaw naming matanggap ang aming mga sagot. Salamat dahil alam naming lalabas ka sa tamang panahon. Salamat dahil hindi mo hahayaang magtagal ang aming mga sagot hanggang sa maubusan kami ng saya. Habang tinatapos namin ang panalangin ito, hinihiling namin ang iyong patuloy na presensya sa aming mga buhay, patnubay at bigyan kami ng karunungan upang makilala ang epekto ng aming mga panalangin. Naway dumami ang iyong biyaya sa amin, habang nagpapatuloy kami sa aming paglalakbay ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring i-like at i-share. Gayon din, hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa.